grace. Yan. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning to everyone. Praise the Lord. We are here to praise God, to worship the Lord. And hindi dahil sa nakasanayan na natin na tuwing Sunday ay a-attend tayo because since bata tayo, siguro most of us nakasanayan yung ganon. Pero nung tayo po ay nakakilala na talaga sa tunay na Diyos, we are doing this because we really want to worship, to join our brethren sa pananambahan. Okay? So tayo po tayong lahat at hinihiling ko po na tayo po ay umawit ng isang awiting papuri sa Panginoon. Praise. Yan. So, most of us ay nakasanayan talaga natin na ibigay ang papuri sa Diyos sa pamamagitan din ng mga awitin. So, let us start praising the Lord. Let us sing this song, Amazing Grace. Hallelujah. Praise you, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like a His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like a flood, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Hallelujah. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forgot to shine.
presence of the Lord. Lord, we welcome you amongst us today to celebrate the gift of life that you have given upon each one of us. We ask that you would open our ears so that we may hear your voice and open our minds so that we may receive your eternal wisdom, and over our hearts so that we may embrace your wonderful love. We pray all of this in your most holy name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Good morning po muli sa ating lahat. And isang mapagpalang araw po sa ating lahat, no? At we are gathered once again para i-celebrate ang goodness at ang faithfulness ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. So, tunay nga, no, sa ating inawit, it's only by grace kaya po tayo nakakalapit sa ating Panginoon. Amen po? Amen. No, talagang dahil po sa mapagpalang grasya ng ating Panginoon ay nilinis niya po tayo sa ating mga kasalanan, no? At ginawang karapat-dapat na lumapit sa ating Panginoon. Amen po? Amen. So ngayon pong umaga, ibabalik natin sa Panginoon ang kapurihan at pasasalamat sa Kanya. We will sing to our God, no? Isa-celebrate natin yung pagpapalaya sa atin ng Panginoon. Isa-celebrate natin yung buhay na pinagkaloob niya sa atin. Amen po ba? Amen. So, ngayon po, as we sing this song, siguro po kamayan po natin yung mga kapatiran natin, no? At i-welcome po natin sila. Kung meron man tayong mga bagong bisita, ay i-welcome po natin sa pamamagitan ng pagkamay sa bawat isa po ngayong umagang ito. So, before that, let us give our best clap offering para sa ating Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ayan po. As we sing this song, yun nga, sabi ko nga po, let us shake hands and kamustahin po natin yung ating mga kapatid. Amen po? Ayan po. Hallelujah! Sing, sing, and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Let's sing. We will Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Let us sing. We will Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Let us sing to our God. We will sing, sing, sing,
and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Let us sing to our Lord. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. For the last time, let us sing to our Lord. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we lift up your name. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga na ay bibigay namin, Hallelujah. Panginoon, ang Oh, we aming give you pinakamataas glory, na Lord. papuri sa inyo, Lord God. You are our Savior, our Redeemer. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry Yes, clay. Lord. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Once again, my Savior, Redeemer. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah.
to you, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near. 'Cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Oh, you live. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you for what you have done. Thank you, Lord. Thank you for your love. Hallelujah, hallelujah. Let us give our best clap offering para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Allow me to read po sa inyo yung pong Psalms 96 verses 1 to 8 po. Ayan. So, sabi po sa Psalms 96, Oh, sing to the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord. Bless his name. Shew forth his salvation from day to day. Declare his glory among the heathen, his wonders among all people. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Give unto the Lord, O ye kindreds of the people. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering and come into his courts. Amen and amen. So, kaya po, this morning, patuloy tayong aawit sa ating Panginoon. We will give our praises unto him. We will worship our God. We will sing to him a new song. We will honor the name of our God. Hallelujah. Let us offer our life to him. Let us offer our songs to him. Hallelujah. Yes, Lord. I surrender, I will yield, and I will bow down, and I will live, and I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I
me. Use it for your glory, and everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Oh, I will worship you, Lord. I will worship, and I will praise, and I will lift up your holy name. And I will give you all the glory and all the honor to your name, 'cause you are my only one. You are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, and everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. You are. Yes, Lord. Oh, here I am to mold me, Lord. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, hold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord. Here I am, Lord, hold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Once again, here I am. Here I am, Lord, hold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all.
open our mouth. Let us sing praises to our God. Let us glorify His name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. For you are worthy, Lord. You alone are worthy. You deserve it, Lord. Our praises to your name. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, you are worthy, oh God. Oh, sing, you are worthy. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the Yes, Lord. glory. You alone are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you deserve it, oh God. You deserve it, Lord. Let us bring our best love offering to our God. Hallelujah. Let us shout hallelujah to our Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Mari na po tayong makaupo. Salamat po worship team sa isang magandang awitin at papuri sa Panginoon. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Magandang umaga din po sa ating mga visitors, yung first time na naka-attend po sa ating worship service. Baka po magulat kayo, wala si Pastor. May emergency lang po yung isang church, kaya wala po si Pastor ngayon. So sige po, sa umaga pong ito, atin na pong umpisahan ang pagbulay-bulay, salita ng Panginoon. Kung meron po kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin, sa aklat po ng Jonah. Jonah chapter 2, 1 to 10. So, I will be reading my Bible in an NIV version. Po, Jonah chapter 2, verse 1 to 10. Sabi po dito, from inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. He said, in my distress, I called to the Lord, and He answered me. From the depths of the grave, I called for help, and You listened to my cry. You hurled me into the deep,
into the very heart of the seas, and the currents swirled about me. All your waves and breakers swept over me. I said, I have been banished from your sight, yet I will look again toward your holy temple. The engulfing waters threatened me, the deep surrounded me, seaweed was wrapped around my head. To the roots of the mountains I sank down, the earth beneath buried me in forever, but you brought my life up from the pit, O Lord my God. When my life was ebbing away, I remember you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple. Those who cling to worthless idol forfeit the grace that could be theirs, but I, with a song of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. Salvation comes from the Lord. Lastly, and the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah unto the dry land. So pagpalain po ang nagbabasa ng salita po ng Panginoon. Let us bow our head and let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyong Panginoon, sa iyong banal na trono at presensya, O Diyos. Asking your Holy Spirit to give us guidance and anoint, Lord, your word for us, O God, para sa aming lahat, Panginoon. Ihanda mo, O Diyos, ang puso ng bawat isa. Ihanda mo ang kanilang tenga, Panginoon, na makinig sa banal mong salita, O Diyos. Lord, kumilos ka. Whatever devours, Lord, we rebuke it in the mighty name of Jesus. Ikaw, Panginoon, ang maparangalan sa umagang ito, O Diyos. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, akin po itong pinamagatang, what to do when life mess up. So, ano pong gagawin natin kung ating buhay po ay wasak, magulo, at litong-lito ka na, hindi mo na alam kung ano po ang gagawin. So, sabi po ng isang manunulat, si Sarah Sawikes, sabi po niya, human make mistake. Even robots make mistakes. So take comfort in the fact that even though you feel alone in your shame, messing up is part of life, but don't have to let it eat at you. So sabi po niya, parte po ng buhay ng isang tao ang pagkakamali. So because we are not perfect, we are human being, nagkakamali po talaga tayo. So ganun pa man, wag daw po nating hayaan na lamunin tayo ng ating pagkakamali sa paggawa para gumawa ng mabuti at sumunod sa kalooban ng Panginoon. So I would say, whatever happens in our life, whether we made a wrong choice or deliberately disobeying God, God will remain the same. So hindi po nagbabago ang Panginoon kahit na tayo po ay nagkakamali at mali po yung choice na ating pinili at mali po yung daan na ating tinatahak. Hindi po siya nagbabago ng pagtingin sa atin. Pagkos, nananatili po siyang mahabagin, nananatili po siyang maawain, nananatili po siyang mapagmahal sa bawat isa, regardless po sa kabigatan ng kasalanan na ginawa po natin. So He is more than willing to save us as long as we will humble ourselves before Him and we will acknowledge our sin. Yung i-acknowledge po natin na tayo po ay nagkasala at we humble down ourselves. So, ang Panginoon po ay hindi po mag-disappoint sa atin. So, willing po siya na tanggapin tayo ulit. And this is what Jonah chapter 2 talks about. So, Jonah was a righteous man and preaches righteousness to his people of all of his life. Because Jonah, para po sa kaalaman lang lahat, siya po ay isang propeta. But when God commanded him to preach to the Assyrian, ito po yung Nineveh, the capital of Assyria, the oppressor of Israel country. Jonah refused and deliberately disobeyed God. So inutusan po si Jonah ng Lord
na pumunta po sa lugar ng Nineveh, kung saan ang mga tao doon ay punong-puno na ng kasalanan. So inutusan ni Lord si Jonah na pumunta doon para ibahagi at ibigay yung warning ng Panginoon sa mga tao doon. But hindi po sinunod ni Jonah. Imbis na pumunta siya sa Nineveh, pumunta po siya ng Tarsis. So dahil doon, nagkaroon ng pangyayari sa gitna ng dagat, nagkaroon ng unos, nagkaroon po ng bagyo, at ang dahilan nun po ay si Jonah. So, isa po sa dahilan na hindi po niya sinunod ang Lord dahil po ang pupuntahan niya ay oppressor. It means kalaban ng mga Israelite. Sila po yung sumakop sa mga Israelite ay ginawa nilang alipin. So kaya ayaw ni Jonah na pumunta doon. Ayaw niya na i-preach at ibigay yung warning ng Panginoon sa mga tao doon. But in the brink of his disobedience, God granted his wish to die. So, doon sa nagkaroon na ng bagyo sa gitna ng dagat, nagkagulo na ang lahat ng mga tao. So, hinanap nila kung ano ang dahilan. So, si Jonah po ay nagsabi na siya ang naging dahilan. Sinabi niya sa chapter 1 ng Jonah, verse 12 po, sabi niya doon, "Pick me up, throw me into the sea, para po kumalma ang dagat." So, nasa bingit na siya ng kanyang kamatayan. Wala na po siyang helpless. Helpless na po siya. Wala na siyang magawa dahil he messed up with the Lord. Nagkaroon ng disobedience ang ginawa niya na hindi ang pagsunod sa kalooban po ng Panginoon. So, nung time na yon, habang tinapon siya, mamamatay na dapat siya. But iba po ang ginawa ng Panginoon. The Lord provided a big fish. Tapos, hindi po siya kinain tulad nung napanood natin sa pelikula na yung mga shark. Nilunok po siya and andun po siya sa belly ng isang malaking fish. 3 nights and 3 days. So, yung panahon na naging helpless po si Jonah because he messed up with his life, he repented and immediately asked God for help. No? Sa panahon na tayo din po ay nagkaroon ng mga struggles, sana po si Lord ang una nating tinawag. And like Jonah, many Christians today have tried to play on the innocence of sin, master to overlook God and wake up only when their life is messed up. So minsan, tayo din pong mga Kristiyano ay patay malisa doon sa mga pagkakamali. Or alam na natin ang mali pero ginagawa pa rin natin. Na-overlook po natin ang Panginoon. And to the point na hirap na tayo at pwede na tayong mamatay. Diyan lang po yung time na naalala natin ang Panginoon. So why not alalahanin natin ang Lord sa panahon na tayo po ay masaya. Sa panahon po na tayo ay okay. Sa panahon po na tayo ay puno ang bulsa. No? Kaysa dun sa panahon na malapit na tayong mamatay, hindi na tayo makapagpuri sa Panginoon. So ganun pa man, ginawa po ni Jonah ay tinawag niya si Lord para matulungan po siya. So today, we learn lessons from the life of Jonah on how he disobeyed God and what Jonah did when his life messed up. So, what to do when life messed up? Number 1 po, sabi dito, acknowledge your real condition. So, basahin ko po ang verse 1 to 3. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord, his God. He said, "In my distress, I called to the Lord, and he answered me. From the depths of the grave, I called for help, and you listened to my cry." So, isa po sa paraan ng pagliligtas ng taong nalulunod ay hayaan po muna siyang malunod bago sagipin upang maiwasan ang resistance ng nagliligtas. No, pwedeng humantong sa pagkalunod sa dalawa. So, minsan ganun din po sa ating buhay, hinahayaan po tayo ng Panginoon na makaranas po ng kapighatian, ng struggles, ng problema po sa ating buhay para po malaman natin
na meron palang Diyos at siya lang po ang pwedeng handang tumulong sa atin na walang kapalit. Na meron palang Diyos na tumutugon sa ating mga pinapanalangin. So minsan, kailangan pa nating maranasan na magkasakit tayo bago natin tawagin or unahin ang Panginoon. Or may mga pangyayari sa ating pamilya. Hindi natin agad na-recognize yung totoong kondisyon ng ating buhay na may problema na pala tayo. So to acknowledge our real condition, una, admit your suffering and hardship. So in verse 3, dito po sabi niya, you hurled me into the deep, into the very heart of the sea, in the current swirled over me. So Jonah expresses his hardship when he was in the depths of the sea, how he was tormented by current and breaking waves. So yung malaking isda na kung saan naroroon si Jonah, hindi po yun nag-i-stay. Di ba? Ang isda usually lumalangoy. So, si Jonah po ay nag-suffer dahil hindi naman nag-i-stay yung isda. Siguro pagulong-gulong siya sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. So, ang ating Diyos po ay handa pong tumugon sa ating mga panalangin. So, sa time na yon, Jonah acknowledged na nagkakamali siya at hirap na hirap siya. So tinawag niya po ang Panginoon. Humingi po siya ng tulong. So ganun din po sa buhay ng ating buhay natin bilang mga Kristiyano na pag tumugon tinawag natin ang Panginoon, tayo po ay nanalangin, ay handa po siyang tulungan tayo. So sabi nga ng verse, we can do nothing apart from the Lord. We can do nothing. Kung hindi po natin tatawagin ang Panginoon, wala po tayong magagawa. So, sa panahon po na makaranas tayo ng mga kapigatian, struggles, at litong-lito ka na, and you mess up with the Lord, return to God. Huwag po tayong mahiya na bumalik sa Panginoon kasi ang Diyos po ay hindi nagbibilang. Ang Diyos po ay hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Lagi pong nananatili ang kanyang habag at ang kanyang kaawaan po sa bawat isa. And then, to acknowledge our condition, una po, i-admit natin yung ating sufferings and hardship. Pangalawa, recognize your need of the divine help ng Panginoon. So sabi niya dito from 1 to 2, dito po binanggit niya na verse 2, sabi niya, in my distress, I called to the Lord and He answered me. So recognize your need. Recognize your need of the divine help from the Lord. So Jonah was in deep anguish, but at the brink of death, he remembers the Lord and asks for help. Then God answers to Jonah. So sa bingit ng kamatayan ni Jonah, naalala niya po ang Panginoon. Kaya tinawag niya ang Panginoon. Kasi alam niya na ang Diyos ay isi-save siya at walang ibang pwedeng mag-save sa kanya kundi ang Panginoon lang po. So, in the brink of death or times of struggles, we should not hesitate to call and ask for help to our Lord. Tulad po ng ginawa ni Jonah, siguro po nagdi-disobey din tayo sa Panginoon. But if we recognize na kailangan natin ang Panginoon, ang Diyos po ay handang tumugon sa atin at handang tumulong, magpatawad at i-save ka kung saan, kung ano ang status mo ng struggles mo sa iyong buhay. So to acknowledge our real condition, i-admit po natin ang ating suffering, and we should recognize the divine help from the Lord. So wag na po tayong magdalawang isip. So atin pong tawagin ang Panginoon kahit na nahihirapan tayo, kahit na nahihiya tayo. I-acknowledge natin po ang ating kondisyon. So, no man is an island. Hindi po pwedeng manahimik ka. Kailangan po sabihin mo sa Panginoon. O kung meron kang trusted na kapatiran o kaibigan, you can tell it to him or her para sabay po kayo manalangin sa Panginoon. And then, what to do when your life messed up? Una po, acknowledge your real condition.
Number 2 po is humble yourself before the Lord. So in verse 7, sabi niya po dito, when my life was ebbing away, I remember you, Lord, in my prayer rose to you, to your holy temple. So it shows in verse 7 that Jonah humbled himself before God. And he acknowledged that he needs the Lord's salvation. So in the state of rebellion against God, like Jonah did, repentance is the key to open God's abundant forgiveness and His saving grace. So ang susi po kung ikaw po ay nagkakamali at nag-disobey sa kalooban ng Panginoon, ang susi po ng pagpapala, ang susi po ng kapatawaran ng Panginoon, ang susi po ng grasya at habag ng Panginoon is yung repentance. Pagsisisi. Humble down before the Lord and everything will follow. Yung mga pagpapala ng Panginoon, yung mga prayer mo, yung mga pangangailangan, yung katugunan ng Lord sa lahat po ng ating pangangailangan. So si Jonah po, isa na po siyang propeta, pero tumalikod pa rin siya sa Panginoon. But ang ginawa niya po ay bumalik pa rin siya kay Lord kasi alam niya, apart from the Lord, he can do nothing. Wala po talaga siyang magagawa. So he repented all over again doon sa belly ng fish. So siguro hirap na hirap siya doon, wala pa siyang kinakain. And hindi niya na alam kung mabubuhay ba siya. But he asked God for help. And then tumugon naman po ang Panginoon at hindi po siya pinabayaan ng Lord natin. So humble yourself before the Lord. What to do is first you repent from your sin. Sabi sa 4 and 7, I said, I have been banished from your sight, yet I will look again toward your holy temple. So when my life was ebbing away, I remember you. So Jonah's hardship and struggles of his life lead him to remember his God. So like Jonah, minsan po talaga naalala natin ang Diyos kung tayo po ay nahihirapan na. Lalo na yung malapit na po tayong mamatay. Doon na po natin naalala ang Panginoon. So when you say humble yourself before God, it means repentance. So repent from your sin. So kaya nga po meron tayong pananalangin Kasi everyday po hindi talaga, hindi lahat maganda yung ating mga nakakasalamuha. So everyday, kailangan natin kausapin ang Lord to ask forgiveness. And repent, tulad ng ginawa ni Jonah. So, hindi niya alam kung mabubuhay pa siya, pero he still trust the goodness of God. Kaya tinawag niya po ang Panginoon at humingi siya ng tawad. So, and number 2, ask God to save you. So, verse 6 and 2, sabi dito, to the roots of the mountains I sank down. The earth beneath buried me in forever, but you brought my life up from the pit, O Lord my God. In my distress, I called to the Lord, and He answered me. So Jonah was tormented by the waves of the sea and was consumed inside the stomach of the fish. No, he was grinded that even his clothing ay dahan-dahan pong natutunaw sa acid na pangtunaw ng isang isda na kumain po sa kanya. Pero nang si Jonah ay malapit nang mamatay, tumawag po siya sa Panginoon at tinugon po iyon ng Panginoon. No, grabe yung naranasan ni Jonah. So, while reading this verse, ini-imagine ko din po na paano kaya kung andun din ako sa loob ng belly, sa loob ng tiyan ng fish, mabubuhay kaya ako ng 3 nights, 3 days? Ano kaya ang position ko? Pagulong-gulong kaya ako doon? May makakain kaya ako doon? Kasi wala namang sinabi sa Biblia kung kumain ba si Jonah for 3 days and 3 nights. So siguro, malapit na siyang mamatay. Pero ganun pa man, iba po ang kalooban ng Lord. So, tulad din po sa atin, kahit nag-disobey tayo doon sa bagay na nais iutos ng Lord sa iyo, babalik at babalik ka po sa Panginoon pag meron pa pong plano ang Diyos sa buhay. Amen po ba? So pag may plano pa ang Diyos, tatawagin ka ng Diyos, bubuhayin ka ng Panginoon tulad kay Jonah kasi
in the preceding verse, mababasa po natin, sinunod niya na si Lord Pumunta na siya ng Nineveh at nag-preach na siya doon at nagbigay na siya ng warning. So kahit masakit sa kanyang puso, dahil nga inutusan siya ng Panginoon, natuto po siyang mag-obey. Hindi na po siya nag-disobey sa Panginoon. So sa paghingi po pala natin ng kapatawaran, dapat meron po tayong pagkikilala sa Panginoon na siya ang ating Diyos. So ang Diyos po natin nasa langit, mas malaki, mas mataas, mas makapangyarihan, kumpara po sa atin na tao lang na nandito sa lupa. So, what to do when your life mess up is we just humble down ourselves, repent from your sin, ask God for help. No? Tawagin natin ang Panginoon. So, hindi po mahirap sa Diyos ang pagligtas. Ang mahirap lang po ay kung aaminin ba ng tao ang kanyang pagkakasala. And hihingi ba siya ng tulong sa Diyos. So minsan, mas madali ang manghingi sa Diyos ng tulong. Subalit, sa paghingi natin, dapat mayroon tayong pagkilala sa Diyos. Yan ay sa pamamagitan po ng pagsisisi. Again, apart from the Lord, we can do nothing. So, repent. Kung nagkakamali ka po sa Panginoon, kung nag-disobey ka po, balik ka po ulit. Balikan niyo po ang Panginoon at sundin niyo po ang kanyang kalooban. So when you mess up, kung naging magulo, naging wasak ang inyong buhay, acknowledge niyo po ang kondisyon, totoong kondisyon niyo po na nahihirapan kayo at hindi niyo kaya gawin at tugunan yung mga bagay beyond sa capacity niyo. Ang Panginoon lang ang kayang magtugon. So acknowledge your real condition, humble down before the Lord. Lumapit po tayo sa Panginoon. Repent and ask God to save us. So, pangatlo po, on what we do when we mess up is trust God to save you. Sometimes, meron po tayong issue pagdating sa trust. No? Yung trust na bibuild siya simula ng maliit pa tayo, kung paano tayo pinalaki, kung paano tayo minold ng ating magulang, yung sa school, sa lahat po ng pinupuntahan natin, no? Yung trust, yung pagbibuild ng trust. So, trust God. Number 3, when life mess up, trust God to save you. Sabi dito, hawak ng Diyos ang buhay mo. Siya ang buhay at ang nagtatakda ng kamatayan. Sabi ko kanina, pag may plano pa ang Lord, bubuhayin ka po niya. Kahit nasagasaan ka na ng dump truck, nadisgrasya ka sa motor, or whatever happened to you, pag may plano pa ang Lord sa'yo, bubuhayin ka ng Panginoon. Kasi po, siya lang ang may akda ng buhay. Siya ang nakakaalam kung hanggang kailan matapos ang iyong misyon. So tulad kay Jonah, meron pa siyang misyon na gagawin. Tinuruan lang siya ng Panginoon. But the Lord saved him. And ginawa rin ni Jonah ang part niya na i-preach yung balita tungkol sa kaligtasan and then yung warning ng Panginoon doon sa lugar ng Nineveh. So kung sincere tayo sa ating paghingi ng tulong po sa Panginoon, ay tiyak po na hindi tayo i-disappoint ng Panginoon. So ang Panginoon po ay handa pong tumugon sa atin at tulungan tayo. Basta magkaroon lang po tayo ng pagtitiwala sa Kanya. When we trust God, don't ever trust on your own strength. Minsan po pag tayo po ay may problema or may struggles, minsan hindi natin or nakakalimutan natin na tawagin muna ang Panginoon. Minsan po ay sinasarili natin, no? Sabi nga dito, don't ever trust on your own strength. Saan ba nanggaling yung strength mo? Di ba sa Panginoon? So kung magtitiwala ka lang dun sa kalakasan mo, wala ka pong magagawa. Failure po yun. No? So idols can hinder man from trusting God, but most of the time, the hindrance why we don't trust God is ourselves. And that is pride. Yung kalaban natin, yung ating sarili. So sabi po ng verse 8 dito, those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
So sabi ko nga kanina, ang ating sarili po ay isa sa magiging dahilan na magkaroon po ng hindrance ng ating paglilingkod po sa Panginoon, lalo na po yung ating pride. So, instead of trusting God, nagkaroon po tayo ng silent rebellion sa Panginoon, kung saan nakakaranas tayo ng struggle sa buhay natin, pero hindi natin sinasabi. Siguro, nahiya tayo o gusto natin isarili muna natin. Hindi natin sinasabi sa Panginoon. So mga kapatid, kung makaranas po tayo ng sobrang bigat na pagsubok, ang Panginoon po ang dapat una nating kausapin. Amen po ba? Hindi po yung sinasarili po natin. So kausapin natin ang Panginoon. Yung para bang nakikipag-usap ka lang sa tao, pero kay Lord ka nakikipag-usap. No? Para maging malaya ka na kausapin ang Panginoon. So, wag nawa maging dahilan o maging hindrance itong pride. Lagi ito pag pride na ang kumilos sa ating buhay, wala na. Hindi na natin mapanindigan yung ating ginagawa at hindi na tayo matututong manalig at mag-trust sa Panginoon. Kasi nag-trust na tayo sa ating sarili. So, ngayon pa lang, atin na pong alisin yung pride sa ating sarili. Talk to the Lord. Huwag tayong mag-reveal huwag tayong maging rebellious sa Panginoon. So, lumapit tayo sa Panginoon. So, another one, leave your cares to God. Sabi ng verse 9 and 10, but with a song of thanksgiving, I will sacrifice to you. What I have vowed, I'll make good. Salvation comes from the Lord. And the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah unto the dry land. Dahil nagkaroon ng trust, nag-build ulit ng trust si Jonah sa Panginoon. Kasi alam niya sa sarili niya na wala talaga siyang magawa. So he trusts God, and then the Lord commanded the fish. Nakalabas po siya. 3 days and 3 nights. So let us leave our cares to God. In 1 Peter 5:7, sabi doon, cast all your burdens upon the Lord, and He will care for you. So our God is the creator of the universe. Nothing is hard for Him. Let us entrust all our cares upon Him. Let His divine power will minister you and your needs. So ang Panginoon po ang gumawa ng mundo at lahat ng bagay dito sa mundong ibabaw. So apart from Him, wala tayong magagawa and wala din mahirap sa Panginoon. So lahat po ng ating worries, lahat po ng ating struggles, lahat po ng ating problema ay atin pong itataas sa Panginoon. Kung sa panahon po na litong-lito ka na, wasak ka na, at nagkagulo na po ang iyong buhay because you mess up with the Lord, just sit down and ask God, talk to the Lord, pray to Him, and acknowledge your condition, humble yourself before the Lord. Kausapin mo si Lord ng masinsinan, no? Na may katapatan sa iyong puso para maging malaya ka na kumilos, maging malaya ka na umalis, lumakad, kasi andyan yung pagpapala ng Panginoon sa inyo. Let us leave our cares to the Lord. Huwag po tayong matakot na humingi sa Panginoon. Huwag po tayong mabagabag, huwag po tayong mag-alala. Si Jonah po ay nagkaroon po siya ng takot. Siyempre, ikaw ba naman itapon ka doon sa gitna ng karagatan, sa gitna ng bagyo. Di mo alam kung mabubuhay ka pa. So, yun ang dahilan ng pag-disobey niya sa Panginoon. Pero dahil nga may plano pa ang Diyos sa buhay niya, ay tinuruan lang po siya ng Panginoon. Pero at last, sinunod niya ang Panginoon. So, ibig sabihin, tayo po bilang mga anak ng Diyos ay kailangan sumunod sa utos ng Panginoon. Huwag na po tayong mag-disobey. Kasi ang sikreto po ng pagpapala ng Panginoon ay yung pagsunod natin sa kanyang kalooban at sa mga utos ng Panginoon. No? Huwag po nating hayaan na lamunin tayo ng ating mga problema, ng ating mga kapritsuhan sa buhay. Kung kaya po natin na gumawa na ng mabuti, gawin na po natin. Because today is the day of salvation. Not tomorrow, but today. So gawin na po natin kung ano po ang nararapat, yung pagsunod po sa kalooban ng Panginoon.
No? Our God is the Creator. Walang imposible sa Panginoon. When we mess up, ang dami pong mangyayari. Madadamay ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang church. Kasi yun yung simula ng hindi ka i-bless ni Lord, yung disobedience. Kasi nag-mess up ka sa Panginoon. But pag sumunod ka sa Panginoon, kahit na nahihirapan ka, grabe po yung mga pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? No, ang pagpapala po ng Panginoon ay unending. So, minsan yung iba, akala nila yung pagpapala ng Lord is money. Pero hindi po doon limited ang pagpapala ng Panginoon. He can save us. Pwede niyang baguhin ang ating buhay kung may plano pa siya. Like Jonah, wag po nating hayaan na hindi tayo susunod kay Lord. Sundin po natin ang kalooban ng Panginoon. So, what to do when your life mess up? Acknowledge God in your condition. Number 2, humble yourself before the Lord. And 3, trust God to save you. No? And then sa akin pong pagtatapos, sabi po ng 1 Samuel 15:22, sabi po niya, let us be reminded this to the word of God, sabi niya, to obey is better than to sacrifice. So mas maganda po na sumunod na tayo ngayon sa Panginoon sa lahat ng kanya ipapagawa, kaysa mag-sakripisyo pa tayo, no? Hindi lang kasi sa atin mangyayari yan eh. Kung hindi ka sumunod sa Panginoon, maaring may consequences din yan sa buong family, sa ating kapaligiran, sa church. No, lalo na sa church, pag hindi ka sumunod, no, magkaroon ng watak-watak, hindi pagkakaisa. So, sabi dito, to obey is better than to sacrifice. So, rebellion against God always lead to hardship, troubles, and God's discipline. So, wala pong magandang naidulot itong rebellion sa buhay po natin. Hindi talaga magiging maganda itong karoon tayo ng rebellious spirit against the Lord. Kasi tayo po ay mahihirapan, tayo po ay susubukin, and i-discipline po tayo ng Panginoon. Meron pong karapatang disiplina ang Lord sa mga tao po na nag-disobey sa Kanya. Yung hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon. So, tulad po ni Jonah, nag-disobey siya. And remember po, prophet na po siya. Nagkamali pa po siya. And then the Lord reminded him na wala po siyang magagawa kung wala ang Panginoon. Kaya bumalik siya kay Lord. He asked for help to the Lord and sinunod niya po ang Panginoon. So, sana po, kung meron pong utos ang Diyos sa atin, wag na po tayong magpatumpik-tumpik. Sundin na po natin ang Panginoon kung ano man yon, kung may mga revelation si Lord sa bawat isa. And then, sundin natin, wag na nating hayaan na may mangyari pang masama or kung nasa bingit na tayo ng kamatayan, tulad po ng nangyari kay Jonah, dahil sa kanyang disobedience sa Panginoon. No? Kaya nananalangin siya na, Lord, please help me. Hindi ko na kaya ito, Panginoon. And alam niya sa puso niya na ang Panginoon ay hindi po sa bibigoin. Kahit na nag-disobey po siya, bumalik pa rin siya sa Panginoon. Hindi po siya yung totally na lugmok. No? Katulad ng ibang mga kapatiran natin o ibang mga kakilala natin na imbis na pumasok sa church para ilapit sa Panginoon ay patuloy po siyang nalugmok. So, sa atin pong mga kapatid na nandito po, sana ay hindi mangyari sa atin yon, no? Sundin natin ang Panginoon, huwag tayong magkaroon ng rebellious spirit, kahit na mahirap, lalapitan po natin ang Panginoon. So praise God, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Nais ko pong tumayo ang bawat isa. Natawagan ko po ang buong worship team na mag-lead sa atin in worship. Itong kanta pong ito ay gawin po nating panalangin sa bawat isa. Let us close our eyes para po ipanalangin kayo. And after this song, gawin po natin itong panalangin sa ating buhay na apart from the Lord, wala po tayong magagawa. Kung mag-disobey po tayo sa Panginoon ay masisira po ang ating buhay.
Huwag po nating hayaan na darating ang panahon, umahuli na ang lahat, na hindi tayo makalapit kay Lord dahil sa ating katigasan ng ulo at katigasan po ng ating puso. Hallelujah, hallelujah. Let's sing the song, Great is Thy Faithfulness. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Great, great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, the compassion they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Morning and morning, new mercies I see. All I have needed, thou hast provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, Lord. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in the courses above. Joy and wind and nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, Lord. Hallelujah. Great is your faithfulness, O God, sa buhay, Lord, ng bawat isa, Panginoon. Lord, akin pong tinataas, Lord, ang lahat na narito, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay, Lord, na matuto at patuloy na mag-obey at sumunod sa kalooban mo, Panginoon. Lord, salamat na patuloy kang mahabagin, na patuloy kang maawain, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Kahit, Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon,
sa grasya mo. Salamat, Lord, na pinatawad mo kami at ginawang karapat-dapat, Panginoon. Salamat, Lord, sa kaligtasan na alay mo sa bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon, kung saan Ikaw ay pinatawad kami sa aming mga pagkakamali, O Diyos. Lord, paalala mo ulit sa bawat isa na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And apart from you, we can do nothing. Salamat, Panginoon, sa mga paalaala mo, Lord, sa pamamagitan ng salita mo, O Diyos. Nawa ay ito ang maging kalakasan ng bawat isa, O Diyos, as we journey our life every day, Panginoon. Hold our life, O God, in the mighty name of Jesus. Turuan mo kami, Panginoon, na sumunod sa kalooban mo kahit po kami ay nahihirapan, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na panghawakan ang aming pananampalataya, O Diyos, sa kabila ng aming dinanas na pagsubok, O Diyos. Hallelujah. Lord, wag nawa hayaan kami, Lord, sa panahon na malapit na kaming mamatay o sa napingit na kamatayan, O Diyos, na tawagin ka namin, kundi tatawagin ka namin, Lord, sa panahon na kami ay malakas pa, O Diyos. Sa panahon, Lord, na meron pang pagkakataon, Panginoon, na sumunod sa kalooban mo, O Diyos. Tulungan mo, O Diyos, ang bawat isa sa bawat struggles, Lord, na kanilang nararanasan. Lord, Ikaw ang Diyos na gumawa ng buong sanlibutan. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lord, iparanas mo sa bawat isa ang kapayapaan. Iparanas mo sa bawat isa ang mga pagpapala. Iparanas mo, Lord, yung mga pagpapala ng aming pagsunod sa kalooban mo, Panginoon. Simula sa aming sarili, sa aming pamilya, sa mga tao na nakapaligid sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pagpapalang iyon na aming pangahawakan. Sa mga pangako mo, O Diyos, na hindi napapako. Salamat, Lord, kung saan kami ay magsisisi. Andyan ka, O Diyos, na handang tumugon at magpatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong kalwalhatian magpakailanman, O Diyos. Salamat, Lord, na iniintindi mo kami sa kabila ng katigasan ng aming ulo at ng aming puso, Panginoon. Salamat sa mahabagin mong puso, O Diyos. Salamat, Panginoon, na ilid mo ang bawat isa sa tamang daan na kanilang tatahakin, Panginoon. Na ikaw lamang, Lord, ang siyang maparangalan, higit man sa lahat ng bagay sa mundong ibabaw, Panginoon. Lord, alisin mo, Panginoon, ang rebellious spirit kung meron man kami in the mighty name of Jesus. Hindi magiging maganda ang idudulot nito, Lord, sa buhay ng bawat isa. Nawa, O Diyos, ay may apply namin, Panginoon, ang salita mo. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi po kami perfecto, O Diyos, but you are perfect. You are more than enough to us, O God. So help us, Lord. Help us, Jesus, in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord, sa iyong kaputihan. Purihin ka, sambahin ka. Salamat sa mga paalaala mo, Panginoon. Salamat sa kabutihan na ipaparanas mo pa sa bawat isa. Salamat sa kapayapaan at kalayaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, all the highest praise and adoration belongs to you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! So, are we blessed today sa message ni Pastora? Thank you po, Pastora, for that wonderful message about obedience. So, ngayon po, dadako po tayo sa ating pagbibigay, sa ating tithes and offering. So, I will just like to encourage everyone po with a short verse po. So, pwede po paki-flash natin. Ayan. So, dito po sa Matthew 19:21, so sabi po dito ni Jesus, Jesus said unto him, if you will be perfect, go and sell your possessions and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, then come, follow me. Ayan. So, related po ito dun sa naging message po ni Pastor na about obedience, no? Na every time we messed up po, no? Hindi po talaga solution or hindi po talaga answer yung mag-run away kay Lord.
So, ang pinaka-best na gawin talaga natin is to go back and to follow Him once again. So, dito po, Jesus gives us a strong message to emphasize din po yung strong importance po nung heart natin, kung saan natin nilalagay yung heart natin, kung nasa worldly treasures po ba, or nasa heavenly treasures. So, kasi dito po, parang inuutosan po tayo ni Jesus na let us sell our possessions and follow Him. So, yung message po dito ni Pastor, it's that yung heart natin, di ba, yung focus natin dapat sa buhay should not be on our worldly possessions kasi this is all temporary, no? Na hindi naman natin ito madadala sa sa dulo ng buhay natin. And for the span of our lives, di ba? So sobrang temporary niya when we think or when we look upon the eternity na what's in the future sa atin, di ba? Na yun yung promise ni Lord sa atin. So, yun lang po. I would just like na sana maging excited tayo, maging joyful tayo, maging cheerful tayo sa ating pagbibigay today because let us look upon the focus dun sa price, no? Na yung possessions natin and other material things dito should not be yung focus ng buhay natin. Hindi dapat tayo dun. Hindi naman masama na maghanap buhay pero wag dun lang yung umikot yung buhay natin, no po. So, today po, ayan, in relation din po sa ating pagbibigay, sa ating pag-support sa ating church agenda, sa ating church missions, di ba? Gusto ko lang din po magpasalamat in behalf po ng Foursquare Youth. So, kasi yung ina-announce po natin na magkakaroon po kami ng camp sa August 3 to 5. So, right now po, ang nakapag-register na po sa atin is around 13 na youth na po. So, pwede po ba na palakpakan yan? So, yun po ay hindi magiging possible without everyone po na nagbibigay, na sumusuport sa ating mga youth. Yung mga magulang po na even payagan lang po yung mga youth nyo na sumama. Kasi marami po talagang nagsusupport, marami po tayo naging sponsors and we just extend our gratitude and thanks po sa lahat na nagsupport at nag-sponsor ng mga youth natin. Ayun po, sige po, ready na po natin yung mga tithes and offering po natin. Tayo po ay manalangin. Sige po. Heavenly Father, Lord, we just thank you for this day, Lord, for the new morning, Lord, for the new opportunity, Panginoon, na makapagbigay sa inyo at ma-express po yung aming worship, Lord, through our finances, Lord. Lord, as we give this tithes and offering that we have, Panginoon, laman po nito, Lord, yung puso namin na puno na pasasalamat, Lord, yung puno-puno ng pasasalamat, Lord, sa lahat ng ginawa niyo po, sa lahat ng mabuting ginawa niyo sa amin, sa mga buhay namin, Panginoon, at sa mga gagawin niyo pa po sa buhay namin, Lord. Laman din po nito, Lord, yung aming tithes and offering namin, Lord, na maging worship po namin ito, Lord, through our finances, Lord, na maging tanggapin niyo po ito, Lord, na maging mabangusam niyo po ito sa inyong harapan, Lord. And Lord, patuloy niyo po kami turuan na maging discipline sa aming finances, Lord, yung maging tama po yung aming heart, Lord, sa aming pagbibigay, Lord, na ang unahin po namin, Lord, ay makapagbigay sa inyo pabalik, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isang kamay na magbibigay, Lord. Patuloy niyo pong tulungan, Lord, ang bawat isa, Lord, na maging mas mapagbigay, Lord, sa kanilang pagbibigay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po. Maraming salamat po. This coming week, let us enjoy being in God's presence and keep in mind our CCFGC daily church activities. Join us again next week for our Sunday worship. We do start exactly at 9 a.m. So wake everyone in the family early, come in your best attire, and be ready to worship, pray, and listen to God's Word. We do have this on-site here at CCFGC Sanctuary. Or if you have to be on work or restricted by the pandemic, you can still join us online via CCFGC Facebook page. Live streaming of our service happens there. If you still miss our on-site and online service,
You can still catch up through our video premiere at 6 in the evening. Open your Facebook account and search for the CCFGC page. Wednesday is our midweek service. Come and join us here in our sanctuary at 7 in the evening. Let us come together and pray corporately. In Acts chapter 2 verse 42, early church gathered to pray together. You can send your prayer requests on or before Wednesday through our CCFGC Family GC. During Sundays, if you come with your children ages 4 to 12, we have prepared a very vibrant and colorful lesson with arts and crafts in our CCFGC Sunday School class happening at our ground floor. Our Sunday School workers will be more than happy to have them. For the teenagers out there, CCFY squads will surely accommodate you in keeping your faith ningas, alab, and liab. Online fellowship is every Thursday via Discord. Approach our friendly squad leaders for more information. Every third Sunday of the month, we are having our face-to-face fellowship for UFM, the gentlemen of our congregation, UFW, the lovely ladies here at CCFGC, and SKC, the little light bearers of our community. So stay a little longer after the service and be encouraged by the topics that will be discussed specially for our UFMs, UFWs, and SKCs respectively. Of course, we will not let the young ones be left behind. CCFY Fellowship is set every fourth Sunday of the month. That is all for this week. Stay connected in all our activities. Enjoy the rest of the week, and God bless us all. Yan. Isang magandang umaga po muli sa bawat isa. Additional announcements po natin. So para po sa prayer activities po ng ating simbahan, meron po tayong Dawn Watch Prayer every Saturday at 5 a.m. po. So kung available po, join po tayo dito. And meron din po tayong midweek service or prayer meeting every Wednesday naman po ito ng 7 p.m. Kung meron man po sa atin na wala pa pong life group at nais nyo pong mag-join sa isang accountability group, meron po ito either online or face-to-face. Please approach Pastor Alfred, Sister Glocks, or any of our leaders para po maisama po kayo sa life group natin. To all UFWs who will be joining the mental health-related sessions and team building activity on August 30 and 31 at Mount Makiling Recreation Center in Santo Tomas, Batangas, ang all-in fee nyo po ay 2,000 pesos. So ang deadline po ng payment ay hanggang July 31. So please approach na lang po si Sister Dang kung nais nyo pong mag-join dito. And today po, after the worship service, meron pong fellowship ang lahat ng mga kabataan, mga Foursquare Youth. So stay po kayo, wag po umuwi, at sama-sama po tayo sa ating fellowship later. Ngayong umaga rin po, nais nating i-welcome yung mga bisita po natin. So pagkabanggit ko po ng pangalan, baka pwede po tayong tumayo para po makilala tayo ng congregation. Yun po ay sina Marjeline Labriaga, Cheryl Pacifico, and Rhea Duares. Ayan, welcome po sa Cavite City Foursquare Gospel Church. And now po, I will be calling WLT para po sa pag-lead ng ating closing song. Praise. 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 Yan. Bago po tayo dumako sa ating closing prayer, tayo pong lahat ay tumayo. And punong-puno po tayo sa mensahe ng Panginoon, hindi po ba? So talagang na-blessed po tayo at napakarami nating natutunan about sa ating Panginoon. So nawa yung pagiging Kristiyano po hindi lang po pag Sunday, hindi po ba? So yan po yung gustong ituro sa atin na yung worship ay maging lifestyle po natin. So day and night, night and day,
ibigay po natin ang ating papuri sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Ayan, tayo po ay aawit sa Panginoon sapagkat tunay nga na our God is worthy of it all. Okay. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let you worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy, O God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let us declare that our God is worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Yes, Lord, you deserve all the glory, honor, praise, and adoration. Hallelujah. Panginoon, patuloy ka po naming pinupuri sa umagang ito at pinapasalamatan, Panginoon. Lord, I pray sa lahat po, O Diyos, ng mga anak mo na uuwi, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon, na makarating silang ligtas sa kanilang tahanan at sa kanilang pupuntahan, Panginoon. Lord, I declare blessing to each one of them, O God. Lalo na, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang negosyo, sa pag-aaral, Panginoon, ng mga anak namin. Salamat, Lord, sa mga pagpapala. Favor mo, Lord, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Lord, kung may mga kapatiran man kami ngayon na nakaranas ng sakit, we declare healing in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord, na iparanas mo sa kanila, Lord, ang kagalingan, Panginoon. Kung meron man, Lord, dito na nahihirapan, Panginoon, Lord, tulungan mo sila, O Diyos. Salamat sa mahabagin mong puso, Panginoon, na patuloy na manahan sa buhay ng bawat isa. Lord, uuwi ang lahat, bitbit, Panginoon, ang kapayapaan. Bitbit ka, Panginoon, ang kapahingahan sa kanilang mga buhay, O Diyos. Lord, salamat, Lord, na patuloy mo silang pagpalain, O God. I-bless mo din sila, Panginoon, and Lord, remind them of your word every day, Panginoon, na unahin ka nila higit man sa lahat ng bagay sa mundong ito, Panginoon. Salamat sa banal mong salita na manahan sa buhay ng bawat isa. Lord, thank you for your protection, Panginoon. Hawak mo ang buhay namin, Panginoon, and you have planned for it, O God. Salamat, Lord, sa iyo lamang ang mataas na papuri, pasasalamat sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Magandang umaga po.